Good day guys, so mag-update lang tayo sa mga kalapati natin saka sa mga manok natin. So ito yung nakapalit ng straight comb sweater natin, straight comb din. So yung purong puti na kiti natin na pinalit, bali dito sa ano nga natin, sa manok natin, ayan, naging lasak din. Ayan, yung dalawa. So medyo malaki na pero medyo pangit daw yung katawan nitong ano, itong malaki. So medyo ano siya, manipis nga raw yung katawan, sabi ni yung kasama natin, ni Sir SBH. Ayan, so siya rin kasi nag-aalaga na itong kalapate. At mas expert siya sa pagmamanok sa atin. Ayan, so tayo kasi mahilig lang din talagang magmanok, hindi naman natin sinimula. Kasi nga, medyo malaki budget kasi kapag ka dito sa manok at malaki space na kailangan. Hindi katulad sa pagkakalapate na maliit lang yung space. Pwede na kayong magkalapate ng marami. So sa manok kasi hindi kayo pwedeng magmanok ng marami kung maliit yung space nyo. Yun yung pagkakaiba. So magpapakain lang tayo, pakita ko sa inyo yung pakain natin ito. So maraming pellet, tapos sinamahan lang natin ng konting ano tawag dito, kanin. Ayan. So hindi yung panis to, kanin na ano yan, kumbaga kanin na lamig. Ayan. So kung minsan mainit nga yung napapakain natin, pag walang lamig mainit yung pinapakain natin, sinasama natin sa kanila. Ayan, nakita nyo na may straight comb natin. Ayan, laki yan. So yun yung bulik natin. So yung bulik natin napilay nga araw, so hindi ko alam kung bakit. Siguro baka napagtitripan nung pamangkin ko o nung mga bata nga. Halimbawa may bumisita rito. Minsan kasi may mga bumibisitang bata rito, nakakalaro nung pamangkin ko. Baka napagtitripan yung manok. Ayan, so ito yung inahin natin. Ayan. Malalaki naman sila. Kahit na ito lang yung patukan natin. Nakita nyo naman. Yung katawan nito mga kabi, magaganda nga yung katawan nito. Compare nga dito sa puti. Ayan. So siguro build talaga ng katawan nila yan. Kumbaga parang sa pagkakalapate mga kabi, may kanya-kanyang build. Kung may apple body, meron din dito na medyo bangkain na tinatawag. Ayan. Ito. Ayan. So ito, hindi ko lang alam kung maganda, pero mukhang mas maganda yung katawan nito. So medyo ano kasi sila, kumbaga hindi gaanong kalakihan nung pagdating dito. So sabihin na natin na hindi mo magandang pakinggan, medyo bansot nga sila. Ayan. So busy din kasi yung tropa natin, si paring Sadyan, napapaalaga lang din yung mga manok niya. So medyo maliit talaga yan. Ayan. So buti na ihabol nga natin, medyo malaki na nga yan mga kabigay pa paano. Ito late lang siya ng isang buwan, pero tingnan niyo yung ano, pero tingnan natin sa mga susunod na ano. So mga kabi, yung pinapakain pala natin hindi purong ganito, hindi laging may kanin saka pellet, hindi natin pinagsasama lagi. Kung minsan puro na ganito sa umaga, ayan, minsan nagpupuro din tayo sa umaga, sa hapon. So minsan lang tayo naglalagay nito, baka gawin nyo mabansot yung manok nyo. Pagka puro ganyan yung pinakain nyo mga kabi, baka mabansot yung manok nyo. Kapag ka maliliit pa, pinapakain nyo na ng ganyan. Ayan. So may time lang mga kabi, kapag meron kayong sobrang kanin, pwede nyong bigyan. So hindi araw-araw. Ayan. So pagka yung mga katulad ng malalaki na yan, ayan, ganyan, wala nang bansot yan, so pwede nyong pakainin na kahit na kanin, pwede na dyan sa mga ganyan yung height. Tingnan nyo yung height nyan mga kabi, maganda na yung height nyan, wala nang bansot. So pagka dito mga kabi, mga ganito kalit, pwede nga kahit medyo puro yung pinapakain nyo. Ayan. Puro sa umaga, puro sa hapon, purong pellet na stag developer ba yung gamit namin. Ayan. So hindi naman sponsored dyan. So ganun lang yung gagawin nyo mga kabi. So update tayo sa kalapati natin. So pakainin ko lang muna to, yung mga manok natin. So yun yung pinakain natin mga kabi. Pakita ko sa inyo. So ito yung mga kiti natin, yung maliliit. Yan. So kapag hindi nila naubos, bali nilalagay ko dun sa mga ano natin, mga inahin. Ayan, dyan sa mga pinapaitlog. Okay naman. So update na tayo sa mga kalapati natin. Ito yung mga kalapati natin mga kabi. So yun nga pala, update tayo dahil nakauwi naman yung ating blue bar, si Bimbo. Ayan, so nagkabutasan lang kasi nga naakay nga ng BBC Pampanga, BBC Manila yung mga kalapati.
So yun yung sabi sa mga GC. Pero para sa akin mga kabi, siguro baka nahirapan sa ulan. Kasi nga mga kabi, ang ulan nga tuwing hapon. So mainit na mainit yung panahon, tapos biglang umuulan ng hapon. So first time nila sa truck, ganyan yung inaabutan sa truck siguro, ganun ang nangyari. So katulad nitong kahapon, medyo umulan nga sa anong Biyernes. So baka nagkaroon nga ng moist, kumbaga yung mga maalimuong na hangin, siguro nasa gip nila dahil nga nasa truck sila. So bumabiyahe, alam niyo naman siguro ganyan. So first time nilang bumiyahe sa truck, nahirapan siguro. Yun yung siguro reason kung bakit marami nga na hindi nakauwi. Ala pa atang 50% yung paklak, parang siguro nasa 20 to 30% lang. So kaya akala ko alias bobo na talaga yung kalapati natin, nung pala talagang pahirapan. Pero siguro kung ang nangyari dito mga kahabi, kung anong nangyari dito siguro mga kahabi, yung sa kalapati natin na to, na-train natin, siguro baka nakalusot siya. Isa siya sa nakalusot siguro. Pero hindi nga natin kasi ma-train mga kahabi, alam niyo naman, dahil parang meron nga siyang inuuwian na iba. Kapag ka nagmi-mitos tayo, kinabukasan na yung uwi niya. So sa kadalasan kasi sa mga kalapati, ganyan mga kahabi, kapag ka nasanay na may inuuwian, talagang pag napagod kung minsan dun umuwi. So ngayon kapag ka katulad niyan, hagis nga, bali na late lang siya ng siguro ilang oras lang din. So kumbaga talagang nahirapan lang din talaga sa race siguro yung kalapati natin. At ganun nga, so wala naman na tayong reason, talagang ganun mga kabi, nag-iisa lang may panglaban natin. Pero ang entry ko dyan mga kabi, umabot din ng 1,000 mahigit. Para 1,000 mahigit din yung na-entry natin dyan kung in-entry natin sa lahat. So meron kasi tayo isang fan race na hindi nasalihan mga kabi. Kung nasalihan natin, baka nasa 1.5 yung kulang 1.5 yung entry natin sa isang kalapate. So ganyan kahirap mga kabi sa pagkakalapate. Sa entry pa lang maabot na nga ng 1.5 o 2,000 yung entry. Kung i-entry nyo sa lahat ng fan race, sa lahat ng young bird, old bird mga kabi, kung minsan ganyan umaabot. So kaya para sa akin mga kabi, talagang pagka nag-alaga kayo ng kalapate, mahihirapan nga kayo kung hindi nyo kaya yung gastos. So kailangan pag nag-alaga kayo ng kalapate, talagang medyo kahit papaano may budget kayo sa pagkakalapate. So wag nyo yung makakagipit sa inyo. Halimbawa pag nag-entry kayo para sa pamilya nyo, para sa anak nyo, para sa pamilya nyo, para sa magulang nyo yung pera. So kawawa naman. Kumbaga wag na muna kayo mag-alaga ng kalapate kung kayo magigipitan. So kasi hindi biro-biro yung basta sa hindi biro-biro yung basta-basta yung gasto sa pagkakalapate, kasi entry pa lang maabot ng libo. So kaya dun sa mga nagtatanong sa atin kung magkano ibenta natin, so sa ngayon mga kabi, wala tayong pangbenta. Pero nakita nyo naman, ine-entryhan natin ng 1,000 hanggang 2,000 yung kalapati natin. So kaya hindi ako makapagbenta ng mura. So kapag napagbenta ko kayo ng 2,000, 3,000 isang kalapati, parang gift bird ko na sa inyo yun. So real talk lang yan mga kabi. So meron kasi tayo napagbebenta ng 1,500, 2,000, 2,500 hanggang 3,000. Sa totoo lang, para sa akin parang gift bird na yan pag ganyan lang yung presyo. So usually talaga pag ako nag-out nasa 5,000 isa. So pero marami sa atin nakakuha lang parang 2,500 hanggang 3K isa. Yan lang, ganyan lang yung presyo nung nakakuha sa atin. Katulad nung nakakuha ng anak nito nung Tacloban natin. Medyo umabot din siguro ng 10 hanggang 12 yung niya, gastos niya sa parang 3 yung nakakuha sa atin. Maabot din na siguro ng 12 yung kasi parang gis yung bayad sa atin, 3 kalapate gis. Para tapos bali lahi na ito yun, saka ni Sorsogon natin yung, saka nung Sudipen yung si Balaling, ayan. So parang magkapatid ata yung nakakuha sa atin, ayan, si Tacloban sa 2 times norte, 2 times south yan mga kabi, back to back, tawid dagat, ayan. Back to back tawid bundok din yan. So nakakuha sa atin parang 10,000 nga, 3 kalapate. Tapos bukod yung shipping siguro 2,000 hanggang 3,000.
Hindi ko alam kung magkano yung naging usapan nila sa shipping fee nung rider, pero ganun nga pumapatak yan mga kabi, mga 3,000 pinakamahina. Pero yung kalapate 3,000 nga. So sa totoo lang mga kabi, kapag ganyan yung presyo nga, para sa akin parang gift bird lang pag 2,000, 3,000. Pero sa totoo lang, kung ako ay nagbre-breed ng marami, mahal na yon. Katulad ng iba, yung mga big puncher, 'di ba? Napakarami nilang mag-breed. Tayo kasi konti lang tayo mag-breed. Alam niyo naman lahat ng binibreed natin kumbaga gusto ko o pinipili ko. So wala talagang patapon. Kumbaga sabi nga walang masasabi na testing. Hindi ako nagbebenta kasi ng mga testing lang mga kabi. Lahat ng binebenta ko kumbaga nasubukan ko na, o kumbaga bumira na sa akin yung lahi. So hindi ako nagbebenta nung halimbawa katulad nung lahi nung kalapati natin. Ito yung mga nandyan. Yan. So kumbaga ngayon ko palang gagamitin tapos ibebenta ko. So hindi ako ganoon mga kabi. Halos lahat ng binebenta ko nasubukan ko na nga. Kumbaga pumarte, hindi man tayo nag first o second o third, kapatid o anak mismo o pamangkin mismo, pamangkin buo mismo nung ano natin, pinang champion natin, or yung pumarte man lang ng overall. So ganun tayo magbenta o mag-out. So ngayon wala akong pang-out mga kabi. At yun nga, sinasabi ko lang yung gasto sa pagkakalapate. Mas maganda kung bumili na kayo sa talagang subok, o mas maganda kung merong lipad yung kalapate na bibili nyo. Kapag kasi walang lipad yung kalapate na binili nyo, para sa akin parang sinusubukan lang din yan. So hindi katulad ng mga may lipad. So bumili kayo sa talagang mga naglilipad at talagang nililipad yung ibon. Yung iba kasi mga kabi hindi ko naman masabi. Yung iba kung minsan pagka naglipad, ang binebenta yung mga cut-off. Halimbawa naglipad ng norte, na-cut-off minsan, first lap pa lang na-cut-off, bebenta na yung kalapate. So ngayon sabihin na natin na champion line daw, mahirap naman pag ganun mga kabi, kasi nga first lap pa lang na-cut off na yung kalapate, tapos ibebenta sa inyo ng presyong 5,000. Yung iba nga mga big time 15,000 pa yung benta. So napapanood ko sa vlog 15,000. So hindi ako magsasabi ng pangalan, pero siguro yung iba alam na yan. So nandoon naman kasi sinasabi nila mayroong pedigree. So pero para sa akin kasi pare-parehas lang. Kahit sang club ka naglalaro, basta nag-superset yung ibon mo, magaling na yan mga kabi. Kasi nga kahit yung superset mga kabi, lahat na yan pinagklakan. So kung kahit sang club mo dalhin yan, magsusuperset yan. So yun yung pinakamaganda na bibili nyo, kung superset yung bibili nyo, kahit na hindi sabihin nyo ng hindi first, second, third, pag bumili kayo ng sa 15,000 kasi, meron na kayong mabibili na superset winner dyan sa mga small club. Parehas lang naman din ng distance na nilipad. So mas bilhin nyo na yung mga sa small club na nag-superset kesa dun sa big time na first lap pa lang cut off na, tapos bebenta sa inyo ng 15,000. So para sa akin to mga kabi, opinion ko lang. Pero kayo bahala kung kayo may pera na talagang gusto nyo. Pero sa akin kasi mas maganda kung mas bibili kayo ng may lipad na medyo mas mababa yung presyo, kaysa dun sa wala namang lipad pero mas mataas yung presyo. So yun yung sa akin tip ko sa inyo. Mas maganda talaga kung merong lipad yung mga kalapate na bibili nyo. So kahit na last lap lang na clacker yung kalapate nyo. So halimbawa kung Tacloban yan, yung Tacloban yung last lap, last lap ng Tacloban, kumbaga clacker ng Tacloban, yan yung bilhin nyo. Kasi nga kahit na sabihin yung butas yan, 5 butas nyan nag-clock ng last lap, para sa akin kasi sa pagko-condition lang ko minsan. Meron kasing kalapate na talagang hindi hiyang sa pagkukondisyon nung puncher, kahit na sabihin mo nagcha-champion, hindi nga hiyang yung kalapate niya sa ganung sistema. So pero pag nalipat na ibang loop bumibira. So atulad nga nito yung mga sinasabi ko sa inyo sa pagkakalapate natin, sa mga alaga natin, kung kayo maglilipad nga ako nito baka malamang matagal na kayo nag-champion. So tayo kasi hindi talaga natin natututukan yung mga kalapate ever since na nag-karera tayo. So tayo mga kabi, masaya naman tayo sa pagkakalapate natin. Pero siguro mas masaya kapag katulad ng mga kalapate natin dati na pumaparte. So ngayon kasi wala pa tayong pumaparte ulit. Parang 2 race na tayo na walang pinaparte, o 3 race na. Simula siguro nung last summer mga kabi.
So nakapagpauwi naman tayo nung last summer, kaso nga wala tayong pinarte. So bali 3 race na. Pang-apat na pala to mga kabi, kasi nga last summer, norte, south, tapos ngayon summer ulit. So bali pang-apat na to na wala tayong pinaparte. So alam niyo naman siguro sa mga matagal na sa atin na nanonood, alam naman yung pangyayari sa pag-aalaga natin ng kalapate. Ayan. So yun nga Ayan yung kalapate natin. Siya na naging siga. Ayaw na netong hindi na mapatulan neto. Susubukan ko lang to mga kabi ng pang-recover. Pero nasubukan na to nung kasama natin. Susubukan lang ulit natin tapos papakainin na natin. Ayan. So medyo mahaba yung video natin at nasa 15 minutos na. So medyo mahaba yung usapan natin. So sana pinatuloy nyo yung panonood. Ayan. So happy flying sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nanonood ng mga video natin. Happy flying sa inyo. God bless.